married man. I heard that your dreams came true. Guess you came for this. I didn't get to you, old friend. Why you so shy? Ain't like you home. Won't hide from the light. I hate to turn up, I don't really want it, but I can't stay away. I can't fight it. I hope you see my face, and there's a feeling right that's for me. It's true. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I really know what you said. Sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts. It's true. The time of lives we were born and raised in the summer haze, bound by the sunrise of our glory days. I hate to turn up out of the blue warm body, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope to see my face, and that should be reminded that for me it isn't true. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you once said, sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember that you said, sometimes it lasts to love, but sometimes it hurts instead. Yeah, sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts. Sometimes it lasts in love. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts. Favorite niya na super bass. Ano ba ako? Super bass. Okay, wala tayong pamilya mamaya. Wala tayong pamilya. Parang bakla din yun sa kasi may asawa sila. Nung wala na siya asawa, nalaplap ko talaga yun. Kaya talagang babae ko, sumama-sama ka pa yun. Sa pinalagaan ng bata ko. Joke na. Sino nag-aalaga ng anak niya ngayon? Yaya. Ano mo nga naman? Kawawa naman ang mga yaya. Sorry.
Whisper. Oh, samantala nung ginagawa niya yung batang yan, ikaw ang nag-enjoy. Ngayon, yung yaya mo naghihinap. Pag minsan-minsan, hinaan mo rin yung yaya mag-enjoy. Patira mo rin siya doon sa mister. Ano mo lang masarap? Tumayo ganyan. Pero ako talaga, kahit saan ako pumunta ang bansa, kaya pumunta ako ng Amerika, pumunta ako ng Canada. Siyempre gusto ko naman mag-unwind. Pero hindi talaga ako nag-enjoy sa hindi Pilipino. Gusto ko talaga, iba ang Pinoy, no? Yes. Kahit sa puntang bahagi ng mundo, iba ang Pinoy. Sa Amerika, mukhang masasarap din yung mga puti. Kasi ang lalaki. Sobrang lalaki talaga sa mga puti. Kaya lambutin. Oo, ang lalaki pero lambutin. Oo, pag tinitira ang sarap, pag tingin mo wala na kondom na lang nasa iyo. Hihipal pa. Ano ba yan? Diba? Ang lalaki na lambutin. Kasi di pa lahat tuli. Pag nakita mo yung ari, Diyos, mapapakanta ka ng bahay kubo. Dahil sa paligid-ligid, ay puno ng linga. Diba? Pero masarap yung mga negro. Ay, nakasabi na diba, once you go black, you'll never go back. Ba talaga, day? Doon nga ako nagsimulang sumigaw ng mama eh. Mama! Di ba pag nakikipag-sex ka, di ba yung may halong, ouch, aray. Pero pag negro talaga, wala nung ano, aray, ang sakit, aray. Ano ba yan? Di ba? Masarap talaga yung negro, ang lalaki, ang titigas. Yung nga lang, pagpatay mo ng ilaw, di mo na rin makita. Kaya dapat yung kondo, glow in the dark. Glow in the dark. Pareho kayo mag-suot yung kondo, glow in the dark. Para ng Star Wars Jedi. Nakakalo. Iba ang Pinoy. Yung Pinoy kasi, di ba, kahit hindi kalakihan, pag tumigas, ang tigas talaga. Di ba? Sa sobrang tigas, pwede kang magsampay ng pasang pa. Sa boyfriend ko, ang tigas, tinutungan ko, nagpalit ang basag na bumili. Puntido na yun sa kanya, ang tigas, iba talaga. At saka sa Pinoy, iba-iba yung itsura. No? Iba yung coy, tawa naman ito. Laughing from experience ka ba? Diba, iba-iba itsura, iba-iba korte ng sa Pinoy, di ba? May baluktot sa kaliwa, may kumang sa kanan, may mataba, may maulo, may makatawan, may mahaba. Pag pinalas-malas kayo, iba mabuhok lang. Pero iba-iba. Bongga talaga sa Pinoy. Yung boyfriend ko nga, iba yung boyfriend dati. Boyfriend katol. Kung subok pa ikot-ikot. Kaya ko yung korte, hindi ko kaya yung dulo, may sindi. Para mawala rin yung kati ng lalamunan ko. Iba. Tapos iba-iba pa, diba? Yung iba, ang laki ng ulo, pero ang lipis ng katawan. Naka-experience na kayo ganon? Ayaw magsalita, naglilinis-linisan. May mga ganyan, ang laki ng ulo, pero ang lipis ng katawan. Yung pag pilasok mo ganyan, mahirap sa simula, pero ginhawa na kasi mapayat yung katawan. Ang laki kasi ng ulo, Takip lang. Pero iba naman, alig ng ulo, pero pangkatawan, palaki ng palaki, pataba na pataba. Ganyan na sa simula. Gusto niyo po kababuyan yung tabi. Alam mo, nung ko pa yun, napag-aralan mo na talaga yan. Sa tinagal-tagal mo na sa pagkukomedyante, pag nagjo-jokes ako, yung mga safe lang, yung mga malilinis, yung mga tao tumatawa na yun. Pero pag nagbabuhay ka na, tuwa silang lahat. Kaya sabi ko, ito magbabuhay na lang tayo ng magbabuhay araw-araw. Oo, pag ganyan yung topic kay mayaman, kay mahirap, pare-pareho lang ng tao. Gusto nila yung ganyan topic. Siyempre kasi, Diyos ko, pag mahirap ang buhay, pag malungkot ka, umarte ka pa, ba't mamili ka ng katatawanan, tumawa ka na lang ng tumawa. Diba? Yan ang sagot eh. Sisimangot ka pa, wala ka ng pera. Tumawa ka na lang. Wala kang pera, pero nakangiti ka. Diba? At saka hindi lahat na ibabase sa pera, tandaan nyo.
maswerte pa rin. Hindi kayo mayamang-mayaman, hindi kayo maraming pera, pero kung ikukumpara niyo ang ibang tao sa inyo, maswerte kayo. Tingnan niyo si Aling Janisha, ang daming pera, pero mas maganda kayo sa kanya. Tama mali. O mamili kayo, marami kayong pera, pero kamukha niyo si Aling Janisha. O okay na kayong ganyan, tapos ganyan kayo kagagal. Okay na to! Diba? Si Aling Janisha. Kahit anong pera niya, hindi siya makapagsayo ng tama. Kasi wala. Pero marami siyang pera. Diba? Pero nakakaingit rin din paminsan-minsan si Aling Janisha kasi lahat ng gusto niya, nagagawa niya. Lahat ng gusto niyang bilhin, nagbibili niya. Lahat ng gusto niyang puntahan, napupuntahan niya. Pero si Aling Janisha pa din siya. Ang sabay ko nga sa aeroplano yun, napupuntang LA. May laban si Manny Pacquiao noon. Ako naman may concert. Nagkasabay kami. Business class, social. Sabi ni Aling Janisha, ano ba naman ito? Ang mahal-mahal ng ticket. Business class pa. Ito si Manny, binili pa ako ng business class. Sinakay pa ako sa business class. Wala naman akong negosyo. At ang mahal-mahal ng business class? Diyos ko, ito lang business class? Mahal-mahal ng ticket. Di mo mabuksan yung bintana. Ang puta pinipilit buksan yung bintana. Di mo buksan yung bintana, nasusuka ako. Nasusuka ako. Tulong ka ng plastic. E matabi ko. Aling Janisha, ito pa yung plastic. Uy, thank you very much. Tapos nagpunta ng LA, nag-shopping. Kasama si Jinky Pacquiao. Kaya hindi sila masyadong magkasundo ni Jinky Pacquiao. Sabi ni Jinky Pacquiao, maayaw ko ng shopping, punta tayo ng museum para nakakasosyal. Punta sila ng museum. Si Aling Janisha nagdadagdag, ako ito pang museum, ang pangit ng museum. Ito, sabi ko, dito mga nag-enjoy dito. Gusto ko pa madala mga paki, mga Hermes. Yung mga museum. Sa museum. Tapos maya sabi ni Aling Janisha, ito ba sinasabi museum? Mga painting. Itong painting, ang pangit na painting niya. Sabi nila niya ni Jinky, Nay, hindi painting yan. Salamin mo yan. Ay, kala ko abstract. Diba? Maswerte pa din kayo kay Aling Janisha. Hindi lahat nababase sa pera, tandaan niya. Kaya sa Pilipinas, in fairness, walang masyadong pera yung tao, pero masaya. Kaya nga, ang ginikan dun dahil umaabot hanggang alas 6 ng umaga. Diba? Pero hindi naman umu-order yung mga tao, sayo lang nagsaya. Naka-isang sunmig light o 6 na oras. 6 na oras, ibabalik din. Naging party. Diba? Just, iced tea nakakaloka. Tawag, waiter! Ice nga, please. Padagdag yung ice tea. May kulay puti na. Pero hindi na uubos. Pero nila, masaya lang ng masaya. Diba? Kaya ako pag nababagot ako kung saan bahagi naman ako ng Pilipinas mo punta, iniikot ko yung Pilipinas. Bago pa ako lumabas ng bansa, isa-isayin ko na din. Tsaka doon ako nagkakaroon ng mga boyfriend doon sa mga probinsya. Ayaw ko na ng mga lalaki sa Maynila. Ako yung mga lalaki sa Maynila, mga sweetie. Oo, ginagawa na kaming career. Kakapal ng mga lalaki sa Maynila. Dito ko kayo chismis yun. Hindi naiyawi. Ayo. Hindi naiyawi. Chisera ka, chismosa kang babae ka. Hindi, no. Lahat na ng profesyon ng lalaki, trinay ko. Iba-iba. Sa ibang lugar, sa Maynila kasi mga lalaki. Taas-taas maningil. Taon-taon nagtataas kayo ng presyo, wala namang tax yan. Pag tinanong mo magkano yan, 500. Alam? Baboy nga, 250 lang isang kilo. Yan 500, wala pang isang guhin. Ganyan kalaki 500. Ay, ito subo mo, 750. 500? Kasi mga lalaki, kala mo talaga, bahagi na ng pagiging lalaki nila, hindi nila inaamin na maliit ari nila. Pag tinanong mo, malaki yan. Oo, malaki to. Totoy mo lang to. Pero pag gumad, makikita mo, yung ari toto, yung itlog ang bola. Para kang kumakain ng maling. Yung manipis na yung mataba. Bibig ko abrilata. Oh,
kapal na mukha niya mga. Mas... Tawa mo delayed ate. Oh, masarap sa probinsya. Katulad din sa Laguna, di ba po? Sa Batangas, di po, mga Batanggenyo. May mga Batanggenyo ba dito? Ikaw? Batanggenya ka na. Iba ang mga Batanggenyo, di ba barakong-barako, lalaking-lalaki. Nagkaroon ako ng boyfriend sa Batangas, taga Nasugbo. Sarap! Diba? Oh, ang sarap, Diyos ko. Pinatuwan ako, pagpasok sa akin, ang sakit, duguan ako, sabi ko, aray! Pagtingin ko, palisong pala yung pinapasok ko. Mag-exhibition pa yung hayop. Yung pasensya na, pabinta na yun. Yung buhay-buhay nila, puno lang ka. Sige ako sabi ko, tayo, nagpanda nila! Sa tista ka, mga ano, ang gay. Hayop. Meron ako na-try, Bulakenyo. Taga, ano siya, Balagtas. O, yung mga taga-Balagtas, yung mga tao dyan, kasi yung matulaing bayan ng Bulacan, yung Balagtas. Yung mga ninuno dyan, mga makata, magaling matubula, magaling makipagbalagtasan. Yung naging boyfriend ko, ay naku, iba ang trip. Gusto niya pag sex kami, hindi siya lalabasan hanggat di siya nagbubugtong. Hanggat di mo nahula yung bugtong niya, hindi siya lalabasan. Kaya ako naman, wais ako. Gusto ko matagalan. Kaya kahit alam ko yung sagot, di ko sinasabi. Kasi isang prinsesa nakaupo sa tasa. Kasi ko, kape, mali, sumo. Isang prinsesa nakaupo sa tasa, tsaa, o sumo. Hindi ko hula. Napait mga taga-Balagtas. Ang iiwasan nyo yung mga taga-Bukawin, mga salbahe yan. Mga sadista. Paglalabas ang tumakbo ka na. Lumalabas kuitis. Yung itlog may tatak na yung piccolo. Ay yung buwan mga puro pulbura pa. Ang pinakalainap talaga ako dun sa boyfriend ko, Ilocano. Yung mga Ilocano na dito. Bongga ang mga Ilocano. Matitipid lang. Pag sinubo mo sa sabi, ulo lang ha, tsaka na yung katawan. Hindi na palaanan pa ako. Pati yung tinitipid nila. Ilocano jowa mo, no? Oo, ganun mga Ilocano. Nakakaloka lang sa mga Ilocano. Ang dadaldal, di mo maintindihan ito na sinasabi. Sabi sa akin ng boyfriend, may gatoy, ikan, gano'n na yun, agit ko kinang dakitan, okay na lang, nakmaya. Sabi ko, agurin ka, okay na lang, nagtakyak, nagdudutaki, okay na lang, nagbaksa. Hindi ko naintindihan. Tapos ang likot-likot, gurot kasi. Tinitira ko, may mga ritual pa sumasabi. Tirahin ka, magkakatay ng manok, magsasabi ng buong dugo, tirahin ka. Kaya ko yung tiray, hindi ko kaya, habang tinitira ka, umakit pa ng rice terraces. Ang taas-taas ng kayo, pag-isip ko yung puwet ko, puro broccoli. Pero, ngayon, sa tinabi-dami ng mga lalaki, nanakit sa damdamin ko. Natuto na ako. Nagmamalita na ako sa mga lalaki. Sila na ngayon humahabol-habol sa akin. Yeah! Che! Kanta na nga lang ako. I would like to share with you this very beautiful song. This is a very beautiful song, ladies and gentlemen, because it is a song that is so beautiful. This is an original of Whitney Houston. And we all know that Whitney Houston already passed away. But even though she already passed away, her legacy, her songs still remain in our hearts. And I'm very sure that Whitney is here. Amen. Hello? Amen daw. She's still May sumigaw, amen. beside that Japanese guy holding the camera. Charot lang. Nagmulto si Whitney. Okay, this is a very beautiful song of Whitney Houston. I would like to give you my own version of this beautiful song because it is a very beautiful song. Hindi na. And as I told you, this is a song that's so beautiful. So let me sing this song back and share.
me.